tutorials how to send remittance through Touch and Go to GCash or Coins.ph or any bank account natin sa Pinas. Let's do this! First, open natin ang Touch and Go e-wallet natin. Then, punta tayo dito sa transfer. Ayan, pwede dito sa overseas. Click natin itong overseas. Then, close lang natin ito. Pero bago pala tayong mag-send, kailangan i-send muna natin, ma-verify muna yung account natin, i-send natin yung passport natin, at saka visa natin dito sa Malaysia. Then, i-link natin ang any bank account natin dito sa Malaysia para makapag-remit na tayo sa Philippines anytime, kahit gabi. Ayan. Then, i-close natin to. Then, ayan. Ito yung rate ngayon. 1 Malaysian ringgit is equivalent to 15 peso in the Philippines because bumaba na ang ekonomiya ng Pilipinas. Then, pwede din dito sa remittance app. Yung remittance yung i-click. Then, close lang ulit natin to. Ayan, same lang din yung style. Then, sabi dito, yung limit is 5,000 per month. So, try natin ang 5K. Para malaman nyo kung totoo ba talaga na 5,000 ang maximum. Pero ang totoo talaga is 4,965 ringgit. Kahit sinabing 5,000 per month, pero yung totoo talaga na maximum is 4,965. Kaya, baguhin na natin. Ayan. Ayan siya. 74,475 yung 4,965. Then, just click continue. Then, piliin mo dito kung e-wallet, bank transfer, or cash pickup. Sa akin, sa e-wallet, sa Coins.ph. Pero pag pag Coins.ph, pag more than 50,000 and above yung i-receive natin, next banking di siya papasok sa e-wallet natin. Pero pag GCash, minutes lang siya, mga 3 minutes, pasok na agad sa GCash natin. Ayan, may transfer fee na 10 ringgit, kaya magiging 4,975. Ayan siya. Then, just click next. Sa akin, itong e-wallet ko na Coins.ph. Dati sa e-wallet GCash ko ako na nag-send. Kaso, mahal ang doon. Pag ito-transfer ko sa bank account ko para mag-savings o mag-time deposit. 15 pesos every transaction. So, sa Coins.ph na lang ako, piliin ko na lang ang peso net kahit next banking day yung pagpasok niya, pero at least may zero fee pag magta-transfer ka sa any bank account. Then, piliin lang natin I am the sender. Piliin ang purpose of payment. Sa akin, salary. Scroll lang natin pataas. Ayan, sasabi pala, purpose of payment. Sa akin, personal savings. Then, source of fund, salary. Then, ulit-ulitin lang natin yung yung source of fund. Source of fund para mag-highlight yung continue. Kasi minsan, hindi siya nag-highlight, kaya kailangan natin ulit-ulitin. Nangyari sa akin before, hindi siya mag-highlight. Naghintay ako ng 2 days, hindi pa rin mag-highlight. Then ngayon ko lang nalaman na kailangan mo palang ulit-ulitin bago para mag-highlight yung continue. At ito na nga, nag-highlight. Then click lang natin itong continue. Ayan. Then kukunin nila ang information natin. Your information will be used to provide you with a better and more personal experience. Then, i-click natin itong box. I have read the terms and condition of the remittance. Then, just click agree. Then, i-allow lang natin ito kung gusto nyong Then, i-check lang natin kung tama yung information. Ayan yung marireceive natin. Ito yung maisisend natin.
Tapos may service fee na 10 RM, kaya 4,975. Then i-click natin itong I agree to the remittance services terms and condition and privacy policy. Then just click confirm. Pag okay na, ito yung sinasabi kong 15 and above, papasok siya within working days. Kaya hindi papasok agad sa CoinsPH ko. Then just click pay. Then kailangan ang fingerprint natin. Then mai-scan pala dito yung face natin for security. Then just click done. Ayan, you have paid. Nag-notify agad, you have paid. Ayan yung receipt natin. Then pwede natin i-track dito yung progress. Ayan siya, processing. Next banking di siya papasok kasi medyo 50,000 and above yung marireceive natin. Pag CoinsPH, hindi agad natin marireceive. Then pwede nyo i-resend sa email nyo yung receipt. Then back ulit tayo. Ayan, nag-post na yung balance natin. I-check natin dito. Ayan, nagbawas na din yung transaction. Then magno-notify din. Ayan, ito yung nag-earn daw tayo ng pero dito naman yan magagamit, redeem. Then punta tayo sa CoinsPH natin pag meron na. Ayan, wala pa kasi next banking di siya papasok. Ipaprocess pa ng Philippines Bank na ito-transfer sa CoinsPH natin. Ito yung dati naman. Ito ang mangyayari pag na hit na natin yung maximum limit, hindi na tayo makapag-remit. Kailangan natin maghintay ng another next month para mag-refresh ulit sa new at makakapag-send ulit tayo ng 4,965. Kasi per month yung limit na 5,000 pero yung katotohanan is 4,965. Ayan na siya, successful. Ito yung receipt natin. Then punta tayo sa coins, wala pa rin kasi kahit successful na, ipaprocess ulit ng Philippines kaya medyo matatagalan. Hello guys, check na natin sa coins. Kasi kahapon ko siya sinend, ni-remit, tapos na-receive ko ngayon. Ayan, ito siya, 475 pesos. Tapos dito siya, ito yung ayan, ito siya yung notification. Bali, pumasok siya nung 10:50 AM. Ngayon, this day, na-receive ko agad. Sabi doon 2 to 3 days. 1 to 3 days. Pero within mga 3 o'clock hapon ko siya na-remit, dumating agad ngayong kinabukasan sa 10:50. Ito siya. Man nag-notif doon sa isa akong phone kaso nandun sa nakasurrender sa table ng mga employer ko yung message niya sa notif. Ayan siya. Then pwede natin siyang i-withdraw.
Ayan siya, peso. Tapos, pwede natin siyang i-withdraw. Ilalagay ko sa itong kung nasa coin page natin. Ita-transfer ko siya sa cash out lang natin. Transfer ko sa ayan, dito tayo sa Uno Bank. Kasi may time deposit ako dito at gusto kong mag-save dito kasi may 3.5 na time deposit per annum. Dito tayo sa PesoNet para free yung fee. Pag InstaPay, minutes agad papasok pero may fee na 10. Pero pag sa PesoNet tayo, free. Kaya dito tayo sa PesoNet kahit bukas na siya darating, pero pwede pa kasi 10 o'clock pa lang. Pwede pa nilang i-process hanggang 3 o'clock. 475, okay. Then click next. Notice before 3 p.m. weekends funds are credited same day by 11:59 p.m. After 3 p.m. weekends and holidays funds are credited next banking day. Ayan, pwede pang pumasok sa bank, sa Uno Bank natin ngayon kasi hindi pa naman 3 p.m. Then click natin next. Then ilagay natin yung natin, name natin. Then ilagay natin yung bank account natin. Tapos yung mobile number natin. I-kopya ko muna yung itong kinopya ko yung account number. Then okay na. Hintayin lang natin na pumasok sa Uno Bank account natin. Ayan, pumasok na sa Uno Bank account ko. Dito ko siya in-invest kasi may interest akong ma-receive everyday. Kaya dito ko siya sinend. Yun ang dahilan kung bakit Touch and Go to CoinSPH ang pinili ko kasi pag Gcash may 15 fee na transaction pag i-transfer ko sa Uno Digital. Pero pag sa CoinSPH, pag pinili mo ang PesoNet, 0 fee yung transaction kaya exact amount. Yun lang, thanks.